Nako, mga sangga itong si Baste Duterte daw po ay may mga malalaking pasabog. Okay, alamin po natin to mga sangkay kasi itong si Baste Duterte daw po ay naglabas po ng mga matitindi na naman daw pong pasabog. Ngayon mga sangkay, ano-ano kaya ito? Pag-usapan po natin. Bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So ngayon mga sangkay, ito po ang matinding mga banat na naman daw po ni Baste Duterte. Mga pasabog ito. Tingnan po natin. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. So, ang sinasabi ni Baste na nasa martial law na daw po ang Pilipinas. Gets nyo ba mga sangkay yung martial law? Pagka martial law, walang media. 'Di ba? Kaso ngayon gumagana yung media eh. 'Di ba? Nakakapagsalita tayo. Nakakapuna nga ako, 'di ba? Nakakapuna yung mga DDS sa mga vloggers. So mukhang doon medyo sablay. Siguro may mga political hindi may iwasan 'yan, yung mga political persecution. At nakikita po ninyo mga sangkay yung banggaan ng dalawang grupo ngayon, talagang gitgitan, no? Pero hindi pa po ito yung martial law. Kasi kung martial law ito, malamang maraming media ang makukulong. Yung mga vlogger ngayon ng mga DDS, 'di ba? Kung bastusin lang po si PBBM, talagang ang titindi. Pero hindi po. Malaya po sila ngayon, mga sangkay. You know, I'm really sick and tired of politics. Noon pa naman yan, before I naging vice mayor ako. Isa pang binalik ng adik na pangulo. Grabe, no? Alam nyo, ito yung isa sa reason kung bakit malabo makalabas si PRRD dahil din po sa mga ginagawa nila kay PBBM. Napuno din talaga si Presidente. Kasi kung ano-ano na lang yung sinasabi, ayun, mga sangkay, nadala tuloy sa dahig ang si Tatay Digong. Nasabi ng kapatid niya, hindi, kailangan ko i-put into para sasabihin naman ni Matibag na, oy, sinabihan mo ate, ikukulong ka, pusasan ka, inimumbuanga ka. Ginagaya niya talaga yung tatay niya, no? The way kung paano po siya magsalita. Bisaya pa, ni mo, Choy. You know, tama si Mike. Tama si Mike. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami nang nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they opposed, the actions of the administration. Why is that so wrong? Kung ikaw, Presidente, that would be good information for you to fix your country. Because it could be right. It could be good for the country. Bakit ayaw mo ng oposisyon? Bakit ayaw mo na pagsabihan ka kung ano yung nangyayari sa lugar mo? Kasi baka kasama ka talaga sa nakaw. At ano sinabi? Hindi naman tayo magtataka. Lumabas na nga si Martin Romualdez. That was actually an admission that there are anomalies in the preparation of the budget. Ang sinabi niya lang, hindi siya ang mastermind. And who is higher than Martin Romualdez? Sino susunod? Grabe, no? Pero dati, mga sangkay, yung naratibo nila, di ba? Ang sabi nila, si PBBM daw po ay tuta lang ni Romualdez.
Bakit biglang nagbago? Mga sir, bakit biglang nagbago? Kasi di ba dati sabi nyo, si PBBM dapat gumising. Kasi itong si PBBM, ginagawa lamang pong utusan ni Romualdez. Yung mga desisyon na yan, hindi talaga si BBM ang nagde-decide niyan. Si Romualdez. 'Di ba? Ang presidente natin, hindi si BBM, kundi si Romualdez. Pero ngayon, mga sangkay, na nilaglag na ni PBBM si Romualdez, biglang si BBM ang higher at hindi na po si Romualdez. Bakit? You know what, mga sangkay, this is politics, no? Nakita nila na walang mangyayari kung si Romualdez lang aatakihin. Kailangan kasama yung presidente. Siguro na-realize nila dyan, mga sangkay, na okay, wala na tayong pambato kapag sinang-ayunan natin si BBM at sinang-ayunan natin yung paniniwala natin na si Martin Romualdez ang mastermind, wala na tayong ibabato. Kaya, apakan na lang natin yung naratibo natin, baguhin natin, sabihin natin, hindi si Romualdez yung mastermind, si BBM, pambihira. Sino paperman ng budget? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Dick Bangag. Kita nyo, nagbago yung nagbago yung naratibo nila, mga sangkay. Dati si Romualdez, ngayon si BBM na. Sabi ng kapatid niya, ako ang ginaingon dere ba? Ako ginaingon gani. Awa, nanaghan ng adik karon. Dumami ang adik. Dito sa Davao, lagi may huli. Sa ibang lugar, wala. Hinahayaan nila. Takot yung mga pulis. Kasi pag hinuli mo adik, magagalit si Bongbong. Kasi adik daw siya, sabi ng kapatid niya. Oh, ano mangyayari ngayon? Yung mga pamilya, sira. Breadwinner, yung tatay, pag nagsabuyan, wala na, sira ulo, ayaw magtrabaho, bubugbugin yung asawa. Ganito lang yan eh. Kung si BBM talaga, kung si PBBM gumagamit nun, based sa description na sinasabi nila sa mga gumagamit, no? Hindi mapapaandar ni BBM yung Pilipinas. Hindi siya ganun makipag-usap sa world leaders. 'Di ba? Kung siya ay gumagamit, kung siya ay lulong. 'Di ba? Hindi niya makakausap ng ganun yung world leaders. Mga sangkay kapag mayroong kang kapatid, 'di ba? Na may kapatid ka na gumagamit 'yan. Hindi kayo mapakali. Walang matinong ginagawa 'yan, guys. Hindi kayang kausapin niya ng kung sinong tao. 'Di ba? Si BBM sinong nakakausap? Prime Minister. Presidente ng mga bansa. 'Di ba? Ang galing magsalita. Pambira. Ano mangyayari sa household? Wasak yung pamilya, yung mga bata, saan papunta? Hindi papasok ng paaralan. Yung community, yung mga barangay dyan, apektado. Sino nagbabayad ng buwis? Sila mismo. The driving force of our economy are the communities, ang kapobrehon, imong pasagdan na mabuang. Napatay CPN po yung muingon lang, sasabihin niya lang, pampahaba lang ng oras sa trabaho ang drugs na yan. Tanawa unsa ka bangag ng presidente na, and you allow your CPNP to say that without reprimanding him. Tanaw ninyo, tingin nyo ba may kinabukasan pa ang Pilipinas pag nagpatuloy ito? Tangtangan ni Marcos dito. Ayaw ako'y mapriso. Kitang tanan siguro. Okay. So, ayan mga sangkay yung mga matitindig sinabi ni Baste Duterte, no? And, pambihira, mga sangkay. Maraming foul no? Maraming foul yung mga sinasabi niya dito. Pero, kayo, ako naman mga sangkay, binibigyan ko ng chance yung mga DDS na magsalita kung
ano sa tingin nila. Pero ito talaga yung ano, mga sangkay, kabila ang panig, no? Mga loyalista, mga dilawan, mga DDS ito kasi talaga nagbabanggaan. Hangga't maaari, no? Tinitingnan po natin both side. Pero ang bihira, ang titindi ng mga sinabi. Anong inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.